tinipon ni Akab sa bundok ng Karmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo, lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias. At binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias, maikatlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 2 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob." Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot, sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang o puon ko ang lahat sa aking buhay, ako'y iyong tinugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin.
Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron pong akong isa alam na kwento na sabi daw nila ay kapag gusto mong matanggap ka sa kaharian ng langit, gumawa ka daw ng libro. Kaya meron dalawang tao na gumawa sila ng libro. Yung isang babae, ang dami niyang libro na ginawa. Tapos yung isa naman, gumawa rin ng libro pero parang ganito lang sa kaekse. So magkaupo silang dalawa, sabi nung isa, kailangan makagawa ka ng napakaraming libro. Kaya sa buong buhay ko, nag-masters ako, nag-PhD ako. Marami akong ginawang libro. Ito nga, dala-dala ko nga para makapasok ako sa kaharian ng langit. Tapos yung isa naman, hindi makapagsalita. Ikaw ba, ano bang ginawa mong libro? Sabi niya, ito lang yung libro na ginawa ko . Tapos sabi, napakaliit naman yan. No? Baka hindi ka makapasok ng langit, baka ako makakapasok ng langit. Kaya pagdating doon sa dumating na si San Pedro, sige, bigay niyo na yung mga libro niyo. So pinakita na yan, siguro makakapasok na ako. Ngayon, yung sabi ni San Pedro, yan, nabasa na namin yung mga libro. Ang makakapasok po ay itong isa na gumawa ng isang libro. Sige po, mauna na po kayo, ma'am. Pagkatapos sabi nung isa, bakit siya una pinapasok samantalang ang dami-dami kong librong ginawa? Di ba? Tapos sabi ni San Pedro, huminto muna kayo. Oo nga po, marami po kayong nagawa, pero yung libro niya ay malaman po, no? Malaman. Ano bang malaman? Patingin nga. Tapos pag nakita niya, puro ang salita ay puro salamat. Wala naman iba sinulat dito kundi salamat. Maski na salamat lang po yung sinulat niya, sabi ni San Pedro, ang pinasalamatan naman niya ay lahat ng mga tao na kanyang tinulungan at lahat ng mga tao rin na nagpapasalamat din sa kanya. At yon ay inaalala niya kung sino. Kaya siya ang makakapasok sa kaharian ng langit. At sabi ng isang babae, ay nako, mali yung libro na nagawa ko. No? Ang buhay natin, baka akala natin mayroong mga batayan ng pag-akyat natin sa langit. Palagay ko, ang pag-akyat natin sa langit, isa lang po ang batayan kung natupad natin yung gusto ng Diyos at hindi lamang yung gusto natin. Kahit magkarami-rami pa yan ng libro, pero kung hindi naman yan ang kalooban ng Diyos, hindi rin nakakapagpaakyat sa langit. Ang kailangan natin ay yung mga panahon na tinupad natin ang nais ng Diyos at hindi yung nais natin. Sa atin pong ebanghelyo, si Jesus, sabi niya ay tinutupad niya ang kalooban ng Ama. Wala sa alinman na iniutos ng Ama hindi niya ginawa. Siguro para sa atin, ganun din yung mas mahalaga. Kaya ang unang batayan sa lahat ay hindi yung nais natin, kung ano ang nais ng Diyos. Pansinin natin ang Diyos sa ating buhay. Yung pagtupad na yan ay relationship na natin sa Diyos sapagkat mahal natin siya. Pangalawa, yung pagtupad sa kanyang kalooban ang nagbibigay ng
tunay na buhay. No? Marami sa mga kapatid natin ayaw na sundin yung kalooban ng Diyos. Ito yung paboritong tema ng mga iba na hindi ako tinatawag kaya ayoko magpare kasi ayoko magmadre kasi ayoko yan. Gagawa na lang ako ng mabuti pero ayoko yung pinapatupad ng Diyos. Sana po hindi po ganoon. Kasi bandang huli, umayaw man tayo ng umayaw, lahat ng gagawin natin ay mababali wala. No? Ano ba kinatatakutan natin? Bakit hindi tayo sumusunod sa Diyos o tinutupad ang kanyang kagustuhan? Samantalang lahat ng kanyang kagustuhan mas nagbibigay ng buhay kaysa yung sarili nating desisyon. Kaya mga kapatid, sa atin pong pagninilay, pag-isipan po natin, ang buhay ba natin ay pagtupad sa kalooban ng Diyos araw-araw, no? Sa ating paglalakbay, marami tayong taong natutulungan, pero ang pinakahigit sa lahat ay nanatili tayong tapat, no, sa salita ng Diyos at tapat din nating sinusunod ang kanyang kalooban. Badalangin tayo. O Diyos, wala nang ibang susi ng buhay kundi kayo lamang. At pag hindi po namin nasusunod ang inyong haisin, para kami naglalakbay na walang direksyon sa buhay. Gabayan niyo po kami araw-araw ng aming buhay na makinig sa inyong banal na salita at tupdin ito sa aming isip, puso at magdala rin kami ng buhay sa aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.